falling to pieces in my tomorrow. Hello! Welcome to another vlog. Day off ko ngayon, guys. Nagpa-check up yung husband ko para magamit yung insurance. Diba? Actually, since dumating kami dito, magto 2 years na siya this April, hindi pa siya na-check. And medyo concerned lang din tayo kasi minsan talaga matigas ang ulo when it terms to pagkain. So sabi ko, since hindi pa naman siya nakakapagpa-check up, ayun, in-encourage ko siya na magpa-check na lang kahit ma-check lang yung blood works niya kasi pareho kami guys na mataas yung cholesterol, payat-payat lang ako pero ito, taas yung cholesterol ko talaga. So ayun, na-encourage ko naman siya and sabi niya, tumawag na daw yung doctor and so far normal daw yung result pero hindi ko pa nakita. Tatanungin ko siya mamaya pagbalik niya. And kakagising ko lang guys, nagluto tayo ng nilagang ribs ng baboy. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Foggy na. So tomorrow, off pa din ako. Hindi ko lang alam kung ano yung gagawin namin tomorrow kasi pareho kaming off and it's a Sunday. So kung may ganap kami guys, magbablog ako. Kung wala naman, edi wala. Ay nako. So nga pala guys, kaya din kami check sa sa doktor kasi alam nyo ba, ang mahal ng insurance. Yung insurance kasi na kinuha ko since nag-travel ako is yung covered na din yung husband ko. So kaya medyo mahal yung monthly na payment sa insurance. Kasi before may insurance siya, may sarili rin akong insurance sa previous ko na hospital or previous ko na agency. Pero ngayon, isa na lang yung insurance namin. Kasi yung work lang naman niya is part-time. So, hindi pa namin alam kung mag-stay pa kami dito ng isa pang contract after ng contract na to na mag-e-end ng May, first week of May. So, ayun guys, hindi ko pa sure. Update. Uwi muna kami ng Omaha kasi pinag-off talaga kami guys. In between contract kasi parang pinapa-relax talaga nila yung mga travelers. So, wala naman kaming gagawin dito. So, uuwi muna kami and siguro aayos kami ng apartment. Kasi by the way guys, mag-end na yung lease ngayong March. So, yung mga gamit na naiwan doon, ibebenta ko yung mga malalaki na furniture. Actually, hindi naman masyadong marami yung gamit namin doon. Ang malaki lang talaga na gamit na meron kami is yung kama, yung sala set, at saka yung TV. So, ayun guys, uwi kami doon, ibebenta yun, tapos make sure na ma-clear out na yung apartment, tapos yung mga gamit namin, diba, mga damit namin, nakapack na siya. So, may na ako plano na ilagay muna siya sa bahay ng kaibigan ko doon sa Omaha. Kasi kakalipat lang nila sa bagong bahay nila and nag-asa ko ng favor kung pwede sa kanila na lang muna yung gamit namin and gagamitin din namin yung bahay nila as our address muna kasi hindi pa kasi sure guys kung saan talaga kami magsisettle and parang mas okay pa yung travel sa ngayon kasi yung rates is okay pa naman, hindi pa siya totally mababa. So actually guys, inofferan na pala ako dito na mag-permanent staff and meron din silang offer na internal travel or internal traveler ka for a year and then after a year kung magko-convert ka to staff, ayun guys, magko-convert ka to staff pero kung hindi mo gustong mag-convert to staff, parang 1 year ka hindi pwedeng mag-travel dito sa facility na to. So pinag-iisipan ko pa and since nag-sign na ako ng extension sa
agency ko ngayon. So, baka may na ako magde-decide kung ano talaga. And so far, nagustuhan ko dito kasi sa dalawang facility na nadaanan ko, medyo chill yung unit. And although meron pa rin busy, pero hindi siya totally yung busy na, alam mo yun, na exhaust ka talaga, yun na level guys. So far nagugustuhan ko naman dito. And din guys, hindi masyadong crowded. So, ayun guys, pinag-iisipan ko ng maigi. And maganda din pala dito sa South Dakota kasi isa lang yung tax nila. Hindi pareho sa Nebraska na dalawa. So, ayun guys, pinag-iisipan ko pa. Actually, yung mga nakasama ko sa unit ngayon ng mga Pinoy, nag-share sila ng nila, yung kung paano magpasahod ang hospital sa kanila. Ang sabi nga is, no, yung mga international nurses pala, hindi pa sila staff. Yung pareho ko before na under agency for like 2 to 3 years sila. Malapit na silang matapos, magko-convert to staff na sila. Ang maganda kasi dyan sa kanila is kahit one pick up or one OT lang sila a week, meron silang mga on top of their regular na rate. Tataas din pag winter. So, ayun. Sabi nila, dito ka na lang kasi kung mag-convert ka ng staff, ayun, meron din ganun na benefits. Tapos, basta maayos talaga sila sa staff nila. And kahit sa mga travelers, maayos sila. So far, nagugustuhan ko naman. Pero yun guys, hindi pa ako sa point na mag-decide agad kasi mahirap. And yun guys, yun yung update. And so far, nagugustuhan ko na talaga dito. Pati si husband, gustong-gusto niya dito kasi laid back lang kasi siya. And yung yung paligid kasi may mga buntod ba? May mountain. So, nagustuhan niya dito kasi dahil sa ganun na mga factor. And so far sa na-experience namin dito sa winter, hindi na masama guys kasi compared sa Omaha nung nag-winter doon, nagstay pa din ng mga ilang days or almost a week doon. Malala yung snow doon guys. Compared dito, nagsusnow pero yun nga guys, na-share ko sa inyo sa last vlog. Pag once uminit, nagme-melt siya agad-agad guys. Kinasabi nila kahit last year na medyo malala daw yung snow dito. Ang ang okay talaga is hindi siya nagsistay nga ng matagal sa ground kasi pag may araw, natutunaw din siya agad. So, ayun lang guys. Update ko na lang kayo tomorrow or later kung may ganap pa. Pero I believe wala kaming ganap talaga. Kakain lang kami din. Matutulog din. So, yan yung sinasabi ko guys. Melted na yung ice sa daanan. Actually, sa ibang part nga, tulad dun, wala na talagang ice. Like dito na lang. So, yun guys. Tomorrow for sure.
So hello, we're back for another vlog and may gala tayo today. So isasama namin kayo guys kasi off kami pareho and we're planning to go somewhere na sikat dito sa South Dakota ulit. So yun guys, kita-kits!